Ang mga ito, halimbawa, sabi ng Biblia, huwag ka sumangguni sa patay. Anong ginagawa ng mga to? Nagpupunta sementeryo, titirik pa ng kandila. Anong sabi ng Biblia? Huwag ka makikipagsangguni sa patay at magparingas ng apoy. Substance hindi pa kay kandila, yun din yun eh. Kinakausap niyo yung patay. O, ibig sabihin, sino ba kulto? Di ba? Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang Kawikaan 14:18. Ganito po ang ating mababasa sa salin na ang salita ng Diyos Biblia. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Dito po sa ating nabasa mga kabatid, talagang ang kamangmangan po ay ating makikita sa mga taong walang alam. At syempre sa ating episode, isa na namang taong walang alam na naninira sa Iglesia Katolika ang ating tatalakayin mga kapatid. Ito pong si Munting Kaalaman. Ano ba? Ito na naman ha. Ito po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na isang vlogger po ito na as of recording may mahigit 611,000 subscribers na. Ang daming subscribers ha, pero hindi tayo naiinggit sa kanya. Syempre, ang dami kasi niyang naloko. Tanong, ano ba ang layunin niya at ng kaniyang programa? Ito panoorin natin. Andito ako para ipagtanggol ang Iglesia ni Cristo. No, hindi ako titigil na ipagtanggol to. Hindi tayo manlalait ng iba, pero sasagot lang tayo sa batay sa kanilang mga tanong at batay sa kanilang mga paratang. No, hindi tayo mga hamak ng reliyon. Mahal natin sila. Aba, talaga lang ha. Sige. So, ayon po sa kanya. Una, ipagtatanggol daw niya ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito nga yung patunay na siya ay miyembro talaga ng INC, ano? Pangalawa, hindi raw siya manglalait ng iba. Aba, hindi raw siya naglalait ha. Sige ha, parang kilala ko yan ha. Hindi daw maglalait ha, pero nanglalait. Di ba? Pagkatapos, sabi pa niya, sasagutin daw niya ang mga tanong at paratang. Aba, titignan natin ha, kung yung sagot niya ay palpak o hindi. At ito pa yung masaklap dito, sabi niya, hindi raw siya manghahamak ng ibang relihiyon. Aba, hindi daw siya manghahamak ng ibang relihiyon. Tingnan nga natin kung totoo yung kanyang sinasabi. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin. Yung mga pastor na sasalita dyan sa Iglesia ni Cristo, akala mo kung sino, di ba? Akala mo may mga akala mo ang tagal na lang magreligiyo, wala pa rin sila. Yung mga individual, nagsasalita, Iglesia ni Cristo, kultoan niya, kulto. Ang tagal nyo nagreligiyo, pero ba't hindi kayo malago? Yung mga individual tumitira sa Iglesia ni Cristo dyan, yung mga kilalang tao at mga pastor. Diba? Ito pa. Kung kulto Iglesia ni Cristo, alam nyo ba meaning ng kulto? Sino mas kulto? Ito mawalang gana po. Mahal ko po ang nakakaraming religion. Dahil po, hindi naman po nadadamay lang po sila. Pero magsasalita po ako ngayon bilang hindi ganti, bilang depensa sa pambababoy ng mga to sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. No? Ang Iglesia ni Cristo po, nagtuturo sa ayon sa Biblia. Ang mga ito, halimbawa, sabi ng Biblia, huwag ka sumangguni sa patay. Anong ginagawa ng mga to? Nagpupunta sementeryo, titirik pa ng kandila. Anong sabi ng Biblia? Huwag ka makikipagsangguni sa patay at magparingas ng apoy.
pa kayo kandila, yun din yun eh. Kinakausap niyo yung patay. O, ibig sabihin, sino ba kulto? Di ba? Ay, grabe naman pala ito, mga kababayan. Ayon sa kanya, kulto daw ang mga pumupunta sa sementeryo, nagtitirik ng kandila at kumakausap sa mga patay. Grabe naman talaga ito. Tanong, totoo ba ito, mga kabatid? Alam naman po nating dapat nating sagutin siya kasi ang mga Katoliko ay ilan po sa mga pumupunta sa sementeryo at nagtitirik ng kandila. Pero tanong, kumakausap nga ba ang mga Katoliko sa mga patay? Type mo nga lang yan sa Google. Napakadali namang sagutin yan na tuwing November 1, are Catholics talking to the dead? Ang sagot, babasahin natin. Sabi ng Google AI, sabi dito, on November 1st, Catholics celebrate All Saints Day, honoring all saints in heaven. Not specifically talking to the dead. And on November 2nd, they observe All Souls Day, praying for the souls of the faithful departed, particularly those in purgatory. Klaro-klaro po ng ating nabasang ito. Mga kababayan, hindi po kumakausap ang mga Katoliko sa mga patay, kundi ipinagdarasal nila ang mga kaluluwa nila sa Diyos, mga kababayan. Yung communication is between you and your God. You are praying for the dead. Hindi po praying to the dead. Hindi po ganun ang nangyayari, mga kababayan. Tanong, may batayan ba sa Biblia ang ginagawang ito ng mga Katoliko? Meron po. At yan po ang mababasa sa ikalawang Makabeyo 12:46 na ganito po ang sabi, it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from sins. Maliwanag. Yung ginagawa ng Katoliko, pray for the dead, sabi ng Biblia. Hindi naman pray to the dead. Walang ganon. Ika nga ng ating katisismo, dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1032, napakaliwanag. This teaching is also based on the practice of prayer for the dead, already mentioned in sacred scripture. Tsaka kinote yung ikalawang Makabeyo 12:46, mga kababayan. Uulitin natin, i-emphasize natin yung prayer for the dead. Hindi naman sinasabing prayer to the dead. Napakaliwanag naman. Halatang munti lang ang kaalaman ng taong ito, mga kababayan. Talagang palpak. Pagkatapos, kung ganyan lang sasabihin niya na kulto daw ang mga tao na nagtitirik ng kandila sa sementeryo, sabi ng Biblia, huwag ka sumangguni sa patay. Anong ginagawa ng mga to? Nagpupunta sa sementeryo, titirik pa ng kandila. Anong sabi ng Biblia? Huwag ka makikipagsangguni sa patay at magparingas ng apoy. Substance, hindi pa kayo kandila, yun din yun eh. Kinakausap niyo yung patay. Ibig sabihin, sino ba kulto? Di ba? Ang ibang mga miyembro nga ni Manalo, nagtitirik din ng kandila sa kanilang mga patay. Tignan nyo. Ayan, yan, logo pa yan ng INC, nagtitirik ng kandila. May bulaklak ba yan? Pagkatapos, ito pa, Iglesia ni Cristo member, ayan, napakaliwanag naman yan. Grabe naman yung ebidensya na yan. Pati yung babae, yan, mga kababayan, yan yung ating ebidensya, mga kapatid. So, wala po sa ating mga ebidensya, ibig bang sabihin nito, munting kaalaman, kulto na pala kayo kasi ginagawa nyo ito? Nako naman, grabe naman. Kaya itong sinasabi ng nagsasabing meron daw siyang kaalaman, munti, parang wala namang kaalaman ito. Busted! Yan! Nako ano pa ba ang naging pahayag niya tungkol sa Iglesia Katolika? Ito panoorin natin. Yung Valentine's. Alam niyo yung Valentine's, si Cupido yun. Si Cupido, hari ng Eros, love, desire. Di ba? Diyos ng kahalayan yan. Sabihin maniniwala ka doon? Sino bang religion na naniniwala dyan? Di ba? Yun yung sasabi ko sa inyo, sino kulto ngayon? Di ba? Lahat, pag sinabi ng Biblia, ito kasi ang hirap sa inyo. Pag sinabi ng Biblia, number 1, number 2 kayo. Pag sinabi ng Biblia, bawal, pwede kayo. Totoo lang. Sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, dun sa
Huwag kayo sasamba sa mga, gaya si Eros. Hindi nyo nga sinasamba pero sinusunod nyo tuwing Valentine's Day. 'Di ba? Sino ngayon ang kulto? Ay grabe naman talaga ito. Ayon po sa kanya, si Eros ang sinasamba sa Valentine's Day na ginagawa ng mga Katoliko. Kahit hindi pa niya babanggitin yung word na Katoliko, obvious naman na Katoliko yung kanyang sinisiraan. So, maging kulto daw ang mga naniniwala sa Valentine's Day. Aba, grabe naman. Tanong, totoo ba ito mga kapatid? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Susuriin natin yan mga kababayan. Ang Valentine's Day ba ay isang Catholic celebration? I-type po lang yan sa Google. Napakadali naman yan. Sana yung gagawin niya sa susunod, suriin muna niya yung kaniyang mga sinasabi. Hindi puro dakdak. Ayan ipakita natin. Catholic Valentine's Day. Ang nakalagay, babasahin natin. While Valentine's Day is a secular holiday. Klarong-klaro naman po dito, mga kababayan, ang Valentine's Day po ay isang secular holiday at hindi po isang Catholic holiday. Pero ayon din dito, it has roots in the Catholic Church celebration of Saint Valentine, a Roman priest martyred on February 14. Ibig sabihin, ang nasabing secular holiday na Valentine's Day ay galing po sa kapistahan ni Saint Valentine. Hindi po galing yun kay Eros. Ako naman. Isa pa. Kung i-type mo naman yung Valentine's Day, Eros, iba naman pala dito. Sabi dito, Eros, the Greek god of love and desire, is the origin of the Valentine's Day symbol, Cupid. Klarong-klaro naman. Ito pala yung merong cherubim na lumilipad na anghel na hindi kagaya ni Felix Manalo. Pero meron siyang hawak na pana, mga kababayan. Yun pala. Nanggaling pala yung Cupid na ito kay Eros. Di naman natin ginagawa sa Iglesia Katolika yan. At yan po ay isang secular symbol, hindi po isang Catholic symbol. Mga kababayan, ako naman. Kaya itong taong ito talaga, puro ng dakdak ng dakdak. Walang alam sa kanyang sinasabi. Kung susuriin, puro lahat, palpak. Nako naman. Kaya ang masasabi ni Cabornok dito, Busted! Yan! Nako Halata namang itong taong ito, sa totoo lang, hindi naman dapat siyang tawaging munting kaalaman sana, kung maninira ka sa Iglesia Katolika, may ebidensya ka sana. Wala namang ebidensyang ipinakita. Kung meron namang ebidensyang ipakita, kagaya nung ang tining ng karunungan puro naman chap, putol-putol naman yung kanyang ebidensya. Nako, ano naman klase yan? Diba? Kaya dapat yung itawag sa'yo, hindi naman munting kaalaman Walang kaalaman. Kasi wala namang sinasabing katotohanan doon Puro naman kasinungalingan. Ngayon, yung kanyang ini-insist talaga, ituturo sa iba na sila'y kulto. Pero yung kanyang sariling iglesia, para madepensahan, sasabihin niya, hindi daw kulto yun. Hindi daw kulto ang kanilang iglesia. Tanong, sino ba talaga ang kulto? Siyempre, dito sa ating programa, may ebidensya tayo. Halimbawa, ano bang ebidensya? Ito, babasahin muna natin. Dito po sa The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776. Ganito po ang sabi, iniliwat ko na sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Napakaliwanag. Ayon po sa aklat na ito, history book ito, ang kulto po ay ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Napakaliwanag. Kahit nga i-type mo yan sa Google, lalabas. Napakadaling i-search yan. I-type mo yung the largest cult in the Philippines, syempre lalabas, Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Ibig sabihin, sila po yung pinakamalaking kulto sa Pilipinas. Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na itinayo sa Pilipinas ni Felix Manalo, mga kapatid. Kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan ito, sabi po ng Biblia, talagang makikita yung kamangmangan sa taong walang alam, mga kababayan. Hindi naman pala munting kaalaman, kundi walang alam talaga. Kawawa naman ito. Kawawa naman sila
patuloy lang kayong manira sa Iglesia Katolika para patuloy din nating sasagutin ang kanilang mga paratang. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Taga-sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong taga-sorry!